Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz. And nandito tayo ngayon para i-continue yung ating Plain and Solid Geometry series. So, sa video na to, itatakal natin yung tinatawag natin na sine and cosine law sa mga triangles. Yan. So, pag-usapan natin to, itong dalawang powerful tools na ginagamit natin sa non-right triangles. So, usually, ginagamit to sa mga hindi right triangles. Kasi, kapag ka right triangle tayo, or yung triangle na may 90-degree angle, usually, ang ginagamit natin doon is trigonometry at saka Pythagorean theorem. So, dito, pwede rin naman siya sa mga right triangles, pero mas common siyang ginagamit sa mga non-right triangles. Yung sine law and cosine law. So, ito yung formula ng sine law. Yung A dito, o yung ABC or yung mga capital letters dito, mga angles yan. Tapos itong mga maliliit naman, yan, mga sides yan. So, kung magka-solve tayo, hindi naman dalawang equal sign ang meron doon, di ba? So, pipili ka lang ng dalawa dyan. Pwedeng ayan, pwedeng eto, or pwedeng eto. Ayan. So, pipili ka lang ng dalawa, guys. So, halimbawa, ang napili natin, A and B. Yan. So, saan dyan located yung mga A, B na yan? So, actually, depende yan, guys, sa inyo. So, halimbawa, ito yung gusto mong i-assign na A. Ito yung i-assign ko na B. Ito yung i-assign na C. Okay lang. Kahit ito yung gawin mong C, ito yung B, okay lang din. Basta yung importante, yung denominator or yung side, dapat katapat niya yon. Dapat opposite niya. So, dapat nandito si A na maliit, nandito si B na maliit, nandito si C na maliit. Dapat palagi silang opposite sa isa't isa. So, kailan natin ginagamit yung sine law? Ginagamit natin yung sine law kapag meron kang given na angle at saka opposite side. Or meron kang two angles. Hindi, i-analyze na lang muna natin guys yung formula. Ano yung meron tayong mga given? Meron tayong dalawang angle, dalawang side. Tapos, dapat mga opposite yan guys ng isa't isa, di ba? Mga magkakatapat. So, kung mawalan ka ng isang side, tapos given ka ng dalawang angle sa isang side, magagamit mo si sine law. Kung nawawalan ka naman ng isang angle, tapos given ka ng dalawang side, tapos isang angle, magagamit mo pa rin si sine law. Basta guys, ito yung apat na meron tayo. Pag nawalan dyan ng isa, gamitin mo si sine law. Na dito pala sa sine law, madali lang tandaan yung formula. Kasi isa-sign mo lang yung angle. Tapos, yung denominator, yung katapat niya na side. So, ganyan lang guys. So, sign mo yung angle A, yung katapat niya A. Sign mo yung angle C, yung katapat niya C. So, ganyan lang guys. Madali lang siyang tandaan. Kay cosine law naman, ito yung kanyang formula. So, ganun pa rin, yung maliliit na letters, yun pa rin yung side. Tapos, yung malaking letter, yun yung angle. So, dito, ang palatandaan, kung sino yung nasa left-hand side, sabihin natin si C, kailangan yung naka-cosine ay yung katapat niya. So, halimbawa, A squared yung nandito. So, nandito na si B squared, dito na si C squared, minus 2BC, tapos cosine, ano yung nandito dapat? Dapat yung katapat nung nasa left-hand side ng equation na side. So, dapat, kung ito si A, ano ba yung opposite niya? Di ba si A na angle? So, dapat, yun yung nandito. Ayan. So, ganun lang guys. Ganun ang formula ng cosine law. So, ganun ulit. Kailan ulit natin magagamit si cosine law? I-analyze natin muna yung mga given dun sa equation. Meron tayong tatlong side, tapos meron tayong isang angle. Ayan. So, kung mawalan ka man ng isang side, halimbawa, gusto mong mahanap yung side na pangatlo, given ka ng dalawang side at isang angle, magagamit mo si cosine law. So, halimbawa naman, nawalan ka ng angle, given ka ng lahat ng sides,
magagamit mo pa rin si cosine law. So, ganun siya guys. So, ganun yung applications ni sine law and cosine law. So, sobrang helpful nila guys, lalo na kapag non-right triangles yung given natin. Ayan. So, ngayon, i-apply natin siya sa mga problems. So, mag-problem solving tayo. So, problem number 1, the two legs of a triangle are 300 and 150 respectively. The opposite is 26 degrees. What is the third leg? So, i-drawing natin yung triangle. So, halimbawa, ito si 300. Ito si 150. So, nalagay na natin yung dalawang given. The angle opposite daw nung 150. So, nasan yung opposite niya? Ito. Yung angle na to ay 26 degrees. What is the third leg? So, ano daw ito? Yung length nung third side na yan. So, ano yung meron tayo? Meron tayong given na two sides and one angle. So, ano yung gagamitin natin dito? Diba, ganito tayo. Nawalan tayo ng isang side, given tayo ng two sides, tapos meron tayong isang angle. So, ano yung gagamitin natin? Si cosine law. So, sulat ko lang ulit yung formula niya. Sabihin natin a squared na lang to. So, kailangan yung katapat niya, di ba? So, gamitin natin, since ang given sa atin, eto, yung dalawang magkatapat guys, yan yung given sa atin, eto na yung gawin nating A. Eto na yung gawin nating angle A. Ayan. So, para ma-plug in natin dito. So, 150 na to. Tapos, eto, cosine 26. Ayan. Tapos, gawin natin tong B and C. Kahit sino naman to guys, kahit magkabaliktad yan. Ang importante, yung A. Kailangan, kung ano yung nandito at ano yung nandito, yun yung magkatapat. So, ayan. So, yun yung gawin nating ano. Kasi kung gagawin mo to guys, halimbawa, gawin ko tong x squared. Ginawa mong ganyan si A. So, hindi mo alam kung ano yung katapat niya guys. Kung gagamit pa tayo ng iba pang formula para lang ma-solve yun. So, mas hahaba yung solution natin. So, para mas maiksi, kung ano na yung given na side na meron siyang katapat na angle, yun na yung ilagay natin dito sa cosine law natin. So yung B, gawin natin 300. Tapos, yung C, gawin natin X. Ayan. So, 2 times. Ayan. So, yan pa natin siya, guys. Anong mapapansin natin dito? Quadratic siya. Quadratic equation. Kasi meron tayong x squared, tapos meron tayong x. So, isimplify pa natin. Gawin natin siyang pa-quadratic. So, isulat muna natin. X squared. Tapos, ano itong mga coefficient ni x na ito? Input natin sa calculus. Ayan. So, kunin natin yan. So, negative 2 times 300 cosine 26. Ayan. So, negative 539.28. Tapos, sa quadratic, diba dapat magkakasama sila sa isang side ng equation. So, itong 150 squared, lipat natin dito. So, magiging plus 300 squared minus 150 squared. So, pag minusin na natin itong dalawang to. 6,700. Ay, hindi. 67,000. Ayan. So, meron na tayong quadratic equation. Ang gagawin na natin, mode 5. Then, asan yung quadratic dyan? Yung 3. Eto. Ayan. So, dapat ganyan din yung form niya, guys. Kailangan lahat ng non-zero nasa kabila. Tapos, lahat yung 0, yun na lang yung matitira sa right-hand side. So, tama naman, nasunod natin yung format. So, input na natin kay calcu. So, yung x squared natin, yung coefficient ni x squared, 1. Then, yung coefficient ni x, negative
539.28. Then yung coefficient or yung constant, 67,500. Ayan. Meron tayong dalawang side. 341.79 saka 197.49. Parehas siyang tama, guys. Parehas siyang tama. Pero dun sa reference ng libro na pinagkuhaan nitong tanong na to, ang sagot daw doon ay letter A. Pero, parehas silang tama, guys. A and B. Parehas ang tama. So, kung ma-encounter man ito sa board exam, dahil ito yung sagot na pinapakita doon sa libro, most probably doon nila yun kinuha. So, letter A yung isagot mo, guys. Pero parehas ang tama, guys. A and B are both correct answers. So, ayun lang, guys. Sana marami kayong natutunan sa ating sine and cosine law. So, don't forget to like and subscribe and mag-comment na mga topics na gusto nyong i-discuss natin sa mga future videos. So, yun lang, guys. See you on the next